Kung isa ka po sa mga milyong Pinoy na nagmina kay Pi gamit lamang ang iyong cellphone, malamang ay hinihintay mong tumaas ang kanyang presyo. Pero bakit tila kabaliktaran ang nangyayari? Bakit imbis na sumabog pataas ang presyo, parang lalo pang lumulubog itong si Pi? Ngayong linggo, umabot na po sa 0.75 itong si Pi. Halos 54% ang kanyang ibinagsak mula sa pinakamataas niyang presyo ngayong May. Yan, at ayon po sa mga datos, possible pa siyang bumagsak muli sa kanyang pinakamababang presyo. Kaya ang mga tanong ay bakit po ito nangyayari? Ano ang mga dahilan sa likod ng pagbagsak? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga holders ni Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po ng ating balita rito ay ang Crypto.news. At ang kasalukuyang presyo po ng Pi Network ngayon ay nasa 0.76. Ayan, last 24 hours ay bumagsak po siya ng 1.27%. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng pagbagsak ng presyo ni Pi Network. Kapag sinabi po nating bumabagsak ang presyo ni Pi, ibig sabihin ay mas maraming tao ang nagbebenta kaysa sa mga bumibili. Ayon sa report, bumaba po ng 13% ang presyo ni Pi mula noong nakaraang linggo. At kung susukatin natin ito mula sa kanyang peak nitong May, halos kalahati na ang nawala sa kanyang value. Ang ganitong klase po ng pagbaba ay tinatawag na bearish breakout dito sa mundo ng crypto. Isa po itong senyales na may posibilidad pang bumagsak si Pi lalo kung magpapatuloy po ang mga kasalukuyang indikasyon. Ngayon ay bakit patuloy na bumabagsak ang presyo ni Pi? Una, marami pong holders ngayon ang naglilipat ng kanilang Pi tokens papunta sa mga centralized exchanges tulad po ng OKX, Bitget, Mexi at saka Gate.io. Ang tawag dito ay exchange inflows. Kapag marami pong Pi ang nalilipat sa mga exchanges, kadalasan ibig sabihin ay ibebenta na ito. At kapag maraming nabebenta, natural po na babagsak ang presyo. Ayon po sa datos, higit 3 million Pi coins ang nailipat po sa mga exchanges sa loob lamang ng 24 oras. Si OKX lang ang nakatanggap ng halos 1.47 million coins, habang si Gate ay tumanggap naman ng 1.1 million. Ibig sabihin ay marami pong holders ang nawawalan na ng tiwala kay Pi at gusto na lang itong i-convert sa stable coin o fiat bago pa ito tuluyang bumagsak. Pangalawa ay araw-araw ay may bagong token unlocks na nangyayari po. Sa madaling salita ay parami ng parami ang supply ni Pi sa market. Noong nakarang mga buwan, limitado lang ang pwedeng i-trade na Pi. Pero ngayon, buwan-buwan ay ina-unlock ang milyong-milyong tokens na dati ay naka-freeze lamang. Ngayon, sa susunod po na buwan or June ay mahigit 263 million po na Pi ang inaasahang ma-unlock. Sa July naman ay 233 million. At sa August, nasa 132 million pa. At sa loob po ng 12 buwan, tinatayang 1.5 billion Pi ang maidaragdag sa sirkulasyon. Ito ay isang malaking supply shock para sa market. At kung hindi po sasabayan ng demand, siguradong babagsak po ang presyo. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa demand at saka interest ng mga tao kay Pi? Dito na po papasok ang problema. Humihina po ang demand kay Pi. Ayon po sa report, bumagsak na rin ang social dominance ni Pi mula sa 1.15% nitong April pababa sa 0.24% ngayon. Ibig sabihin ay mas kaunti na ang mga taong pinag-uusapan si Pi sa social media. Bukod dito, ang social volume o dami ng usapan tungkol kay Pi ay bumaba na rin mula 182 pababa lang sa 20. Kapag humihina po ang ingay, kadalasang humihina rin ang interes ng mga tao at kasunod niyan ay ang demand. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si Pi Network? Kung titignan po natin dito ang chart ni Pi,
makikita nating pababa ang kanyang trend. Mula sa kanyang presyo noong May 12 na $1.66, bumagsak po siya sa 0.75. Nahulog na siya sa ilalim ng 25-period exponential moving average at bumaba rin ang kanyang percentage price oscillator sa ilalim ng zero line. Dalawang malinaw na senyales ng bearish trend. Bukod pa dito ay bumuo si Pi ng tinatawag na bearish flag pattern na madalas ay sinyalis ng mas malalim pang pagbaba. Kung magtutuloy-tuloy ito, maaring bumagsak po si Pi sa support level na 0.63. At kung babasagin pa niya ito, posibleng bumagsak siya ng hanggang 0.40, ang kanyang pinakamababang presyo noong April 5. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at holders ni Pi Network. Ayan, marami pong Pinoy ang naging bahagi ng Pi Network mula pa noong umpisa. Ginamit po natin ang app araw-araw, nag-invite ng mga kaibigan at umaasang balang araw ay kikita tayo dito kay Pi. Pero ngayong bumabagsak ang presyo at dumadami ang supply, mahirap na pong asahan na kikita tayo kaagad. Kung isa ka pong trader, kailangan mong mag-ingat at bantayan ang trend. Huwag pong basta-basta bumili kung pababa ang trend. Maghintay po ng confirmation ng reversal o malinaw na sinyales na may pagbabalik ng demand. Kung isa ka namang pong long-term holder, isipin mong mabuti kung naniniwala ka pa rin sa project. Dahil kung ang development team ay hindi makapagbigay ng real-world utility para kay Pi, baka hindi ito makabawi. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, nakakalungkot para sa mga nagsakripisyo at nagtiyagang magmina kay Pi Network. Malaki po ang potensyal sana ni Pi bilang mobile first crypto project. Pero kung wala itong malinaw na utility o gamit sa totoong mundo at kung puro sell pressure lang ang meron sa market, mahihirapan po itong makabawi. Para sa akin, dapat mag-focus po ang team ni Pi sa pagbibigay ng tunay na value. Hindi po sapat ang hype o dami ng users. Ang kailangan po natin ay ang use case, adoption at saka transparency. Kung hindi ito masusolusyonan, baka matulad po si Pi sa ibang project na tuluyang naghalaho sa limot. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.